Pagdating sa sala ay mabilis pa sa 4:00 ang inabot nito ang kamay kay Banjo. My name is Chris. Maarte ang pakilala nito. Just call me Chris or Honey. I won't mind. Napaigto dito ng kuwutin niya ito ng pino sa tagiliran. Behave, Chris. Bulong niya sa tainga nito. He's my boss. Okay. Nagpakyut pa ito nang muling bumaling kay Banjo. Coffee, juice, or what? Coffee. Sagot naman ni Banjo. Black. Black coffee coming up in just a minute. Pagkatapos ay pakending ng tinungo ni Chris ang kusina. Pasensya ka na sa friend ko. Hinging paumanhin niya kay Banjo nang silang dalawa na lamang dito ang nasa sala. She's my college friend. Pareho na kaming ulila sa mga magulang kaya nagkasundo kami mag-share sa iisang apartment. She's nice. Ani Banjo. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan nila ni Banjo. Pareho silang walang ibang nasabi hanggang bumalik si Chris na may dalang kape para kay Banjo. Inilagay nito ang tasa sa center ng table sa harapan ng binata. Pagkatapos ay naupo ito sa kaibayong sofa. Madalas kang ikwento sa akin ni Rina. Pakyut nitong sabi. Pinalakihan niya ito ng mga mata. Binalingan niya si Banjo. Sabi ko sa kanya ikaw ang may-ari ng Global Reach Advertising. Pagbibigay ko hulugan niya sa sinabi ni Chris. I told her that you are an old friend in San Isidro. Tumango si Banjo at tipid ng umiti. Ikakasal ka na daw. Nakangiwi pang sabad ni Chris. Kung pwede lang ba niya itong batuhin ng throw pillow sa harap ni Banjo, malamang ay ginawa na niya. Parang gusto niya na nga itong paalisin para magkasawilinan silang muli ni Banjo. Swerte na niya na magkasama sila nito para sirain pa ni Chris. Yeah, sagot naman ni Banjo. Sayang naman, may paghihinayang na saad ni Chris. Talaga bang sawa ka na sa pagkabinata? Nagpipigil na tiningnan niya ng pailalim ang kanyang kaibigan. Ganon kasi ito kapag nakaharap sa gwapo. Kung ano-ano na ang nasasabi. Natawa lang ng bahagya si Banjo. Do you still love Rina? Biglang bulalis ni Chris. Tring! Sita niya dito. Hindi niya na napigil ang saad. Napupundi na siya sa kataklisahan nito. Chris, okay? Napaingos sa pagtatama nito sa pangalan nito. Ipinahihiya mo na naman ako kay Mr. Villanueva eh. Tahimik na humigop ng kape si Banjo. Hindi napigilan ni Rina ang sarili na hindi samantalahin na pagkakataong iyon upang pagmasdan niya ang maamong mukha nito. Ang bilugang mga matang iyon, ang matangos na ilong at magagandang mga labi, talagang namiss niya ito ng husto. Sa minsang pagsulap niya kay Chris ay kitang-kita niyang nanunuksong mga ngiti nito. Inungusan niya ito. Siguro ay napakaganda ng nobya mo. Maya-maya ay usala naman ito kay Banjo. Ngumiti ang binata bago sumulyap sa wristwatch. I have to go. Pagkakuan ay paalam nito. Hindi mo pa nauubos ang kape mo? Pigil ang boses na sabi ni Chris. I almost forgot na may dadaluhan pala akong dinner. Ani Banjo. Next time na lang. Tumingin ito sa kanya bago humakbang patungo sa pinto. Hindi na niya magawang tumayo sa kinauupuan, kaya si Chris na lang ang naghatid kay Banjo hanggang sa pintuan. Bye, handsome! Sabi pa nito kay Banjo. Pagkatapos niyon ay nadinig na niya ang pag-andar ng kotse ng binata. Saka lamang bumalik si Chris sa harapan niya. Ba't para kang rebultong na pako dyan? Nagtatakang tanong nito. Kasi po, sinira mo ang gabi ko. Inis niyang sagot. Kung ano-anong sinabi mo kaya nagpaalam nang wala sa oras si Banjo. Hoy bruha, accept the fact na mahal na mahal ni Banjo ang nobya niya. Nasabi ko lang na siguro ay maganda ang nobya niya. Bigla naman na goodbye. Meaning, na-remember niya ang fiancé niya. I'm sure na may dinner date sila ngayong gabi. Parang pinira-piraso ang puso niya sa sinabing iyon ni Chris. Pagod ako, magpapahinga na ako. Niya tahimik na pumanig sa hagdan. Oh, wag mo masyadong pakaisipin si Banjo at baka bangungutin ka. Natatawang biro nito. Ang gwapo-gwapo pala na ex-boyfriend mo, grabe. Hindi na niya pinansin ang sinabi nitong iyon. Pagdating sa kwarto niya sa itaas, ay agad niyang inalungkat ang kinalalagyan niya ng maalaala ni Banjo sa kanya na nakatago pa din sa kanyang cabinet. Nakalagay iyon sa isang kahon. May cards, tuyong bulaklak at kung ano-ano pang bagay na ibinigay ng binata sa kanya. Ngunit ang hinawakan niya ay ang kwintas at puting damit na ibinigay nito sa kanya noon. Itinago niya ang mga iyon sa isang kahon at pilit na huwag buksan upang subukan itong kalimutan. Naupo siya sa harap ng salamin at isinuot muli ang kwintas. May naalala siyang masayang sandali sa treehouse. Naiirita na si Rina habang binabaybay ang kahabaan ng pilapil sa Hacienda Villanueva. Bitbit niya ang mga sapatos dahil ayaw niya marumihan iyon. Hawak din niya sa isang kamay niya ang laylayan ng lampastuhod niyang puting damit na ibinigay para sa kanya ni Banjo. Dinala iyon ni Nana Nancy sa bahay nila at kabilin-bilin daw ni Banjo na isuot niya iyon papunta sa treehouse. Hihintayin daw siya doon ni Banjo. Excited naman siya dahil noon lamang ito nakauwi sa San Isidro pagkatapos ng ilang buwang pananatili sa Manila.
Noon din lamang sila nito muling magkikita. Biglang naglaho ang naramdaman niyang iritasyon nang sa wakas ay marating ito ang treehouse. Tumingala siya sa itaas at kumabog sa tuwa ang puso niya na makita doon si Banjo. Nakasuot nito ng puting long sleeve polo at slacks na kulay gray. Napakagwapo nito. Parang gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Huwag, saway niya dito na akmang bababa ito upang alalayan siya sa pag-akyat. Ako ang pupunta sa'yo. Aabutin kita. Batrina, mabilis siyang nakaakyat sa treehouse. Kita mo na ang galing-galing ko na umakyat dito. Okay lang sa akin kahit sa itaas na punong kahoy ka pa magpatayo na magiging bahay natin. He kissed her on the cheeks. Kumusta ang pag-aaral mo? Tanong nito sa kanya. Mabuting mabuti. May pagmamalaki niyang sagot. Ang sabi ng teacher ko, ako daw ang pinakamagaling sa klase. Kasi matalino ka at maganda. Pinisil nito ang tungkin ng ilong niya. Pagkatapos ay kumuha ito ng koronang yaris sa mga rosas at ipinatong sa ulo niya. Ano yan? Gulat niyang tanong. At bakit mo ako pinagsuot ng ganitong damit? I made this crown myself. Nakangiting sagot nito. And I bought a wedding dress in Manila. Wedding dress? Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Yup. Lalo namang lumawak ang pagkakangiti nito. Cause we are getting married this very moment. Inalalayan siya nito, paluhod sa sahig ng kawayan at inakbayan. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya habang pinapanood nito nag-uusal ng kung ano-anong salita na waring ginagaya ang mga sinasabi ng pari kapag nagkakasal. We are husband and wife! Pagkaraan ay malakas nitong sabi. Natatawang kinuwat niya ito sa tagiliran. Nananaginip ka? Malakas din niyang sabi. Nananaginip ka? Hinawakan nito ang kamay niya, then look at her directly in the eyes. You are my wife, he said smiling. Then he bent slightly and kissed her on her lips. That was her first kiss. Namalaya na lamang ni Rina na naglandas na ang mga luha sa kanyang pisngi na maalala ang nakaraan. Paano niya makakalimutan ang lalaki napakaraming alaalang iniwan sa kanya? Ito ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang bigyan ng pagkakataon ang mga nanliligaw sa kanya. Umasa siyang may magandang kinabukasan naghihintay sa kanilang dalawa ni Banjo. Kahit matagal na silang hindi nagkikita noon. Umasa siyang may katuparan ang kanilang mga pangarap. Ngunit paano pa mangyayari iyon kung ikakasal na ito sa ibang babae? Nagagandahang bulaklak ang sumalubong kay Rina papasok niya sa opisina kinabukasan. Excited niyang binasa ang note sa card na kasama niyon sa pag-aakalang nanggaling iyon kay Banjo. Ngunit nadismaya siya na makita ang pangalan ni Fred na nakasulat doon. Sunod-sunod ang butong hininga ang pinakawalan niya habang itinatabi ang mga bulaklak. Pilit niyang itinuon ng atensyon sa kanyang trabaho. Kailangan niyang mag-market sa labas upang makapagbigay siya ng magandang pagbabago sa kanyang departamento. Good morning, ma'am. Magiliw na bati ni Charlene nang pumasok sa opisina niya. Ang gaganda naman ng flowers niyo. If you don't mind my asking, who's the lucky sender? Kumukutita pang singkitin ng mga mata na excited na para bang ito ang pinadalhan ng mga bulaklak. Si Mr. Frederick Chavez. Matapat niya namang sagot. Si Mr. Chavez? Napagsalikop nito ang mga kamay sa labis na katuwaan. Ang gwapo-gwapo niya, ma'am. Kung sakaling manligaw, huwag niyo nang pakawalan. Ang dami-dami nagpapantasyang babae sa kanya. Pero mas pinagpapantasya ng bayan si Mr. Villanueva. Atin-atin lang to, ma'am, ha? Crush ko nga si Sir, eh. Ang gwapo-gwapo niya at ang bango-bango pa. Ang swerte nga ni Ma'am Kate sa kanya, eh. Kate pala ang pangalan ng fiancé ni Banjo. Naisa loob niya. Ang sarap talaga siguro magmahal ni Sir Villanueva. Ani Charlene. Oo, masarap nga siya magmahal. Wala sa loob na nasabi niya. Paano niyo nalaman? Tila nagulat nitong tanong. Ha? Saka lamang niya naisip ang nasabi. Ay, nasabi ko lang. Nasa itsura naman niya kasi na masyado siya mapagmahal. Correct kayo dyan, ma'am. Sang-ayon pa nito at saka inilapag sa desk ang mga dalang memos. Kung ako ang niligawan ni Mr. Villanueva, hindi siya magdadalawang salita. Sayang nga lang at kakasal na siya. Pagkatapos ay nagpaalam na ito at lumabas ng kanyang opisina. Sunod-sunod na naman siya napabuntong hininga nang makaalis si Charlene. Itutuloy na lang niya ang ginagawa niya nang tumunog ang direct line niya. Hi! Fred here! Aning tinig na kabilang linya nang sagutin niya ang tawag. Nagustuhan mo ba ang flowers? They are lovely. Matabang niyang sagot. Thanks. I want you to know na hindi ako mahilig magbigay ng mga bulaklak sa isang babae. Ngayon ko lang ulit nagawa yan. Can I invite you out to dinner tonight? Walang gatol na tanong nito. I'm busy. Tonight at 7, I'll pick you up. Putol ni Fred sa sasabihin niya. I know where you live. Nasilip ko na sa resume mo ang address. But I'm willing to wait kahit maliit ka ng uwi tonight. Putol nito muli sa kanya.
Bye! Bago pa siya nakapagsalita ay naputol na ang linya. God! Sabi niya na napatutop sa noo. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataon ni Fred na makatanggi. Ganun na yata talaga ang lalaki sa kahit na sinong babae nagugustuhan nito. Masyadong mabilis at nagmamadali na para bang takot maunahan ng iba. Kung si Banjo lamang ito, ay hindi ito magdadalawang salita sa kanya. Ipinagpasalamat pa niya ng malaki na natambakan siya ng trabaho kinahapunan, kaya kailangan niyang mag-overtime. Hindi na niya magagawang ipagpabukas iyon. Dahil alam niyang hindi na niya magagawang tapusin iyon dahil may mga bago na naman siyang gagawin. Bahala siya maghintay. Sa loob-loob niya na ang tinutukoy ay si Fred. Madami akong kailangan tapusin para magawang makipag-date sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Madami namang babae dyan na mahahatak niya anumang oras na gustuhin niya. Hindi pa katagalan iyon nang bigla na lamang may kumatok sa opisina niya. Yes? Kinakabahan niyang sabi. Bigla niya naisip na baka si Fred iyon na hindi na makapaghintay sa apartment niya kaya sinundo na siya sa opisina. Paano pa siya makakatanggi dito kung nasa harapan na niya at namimilit? Boss pa din niya ito ng kumpanyang iyon. Marahang bumukas ang pinto at iniluwa ang nakangiting mukha ng lalaki. Sir? Pakiramdam ni Rina ay pansamantalang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya na makita si Banjo. Maraming nagdadalawang isip pa itong pumasok sa opisina niya. Come in. Mahina niyang anyaya. Saka lamang ito pumasok. Please have a seat. Thanks. Naupo ito sa visitor's chair at pagkatapos ay natahimik ito tila nag-iisip ng sasabihin. Naiilang na ipinagpatuloy niya ang hindi pa din natatapos na gawain. Hindi siya makakapagtrabahong mabuti kung pinapanood siya ng taong nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang puso. Hindi kaya pulos kapalpakan lang ang magagawa niya? Muntik na niya mabitawan ng hawak na sign pen sa pagkabigla ng sumunod na sinabi nito. Can we go out? Nanginig ang buong katawan ni Rina sa nadinig. Parang noon din ay gusto na niyang iwan ang trabaho at sumama dito kahit saan. Mabuti na lamang at nakapagpigil pa siya. Saan naman tayo pupunta? Mahina niyang tanong na halos siya lang ang nakadinig. Kumain sa labas? Mamasyal? Bakit? Hindi niya napigilan sariling hindi salubungin ang mga mata nito. Tila nagising ito sa mahabang pagkakatulog. Wala. Never mind. Forget what I said. Pagkasabi niyon ay tumayo ito at tumalikod na. Ngunit muli itong bumalik na tila may nakalimutang sabihin. Baka mahirapan ka sa pagsakay. Ihahatid na kita. Napalunok siya. Taglay pa din ni Banjo ang pagiging maalalahanin nito. Bagay na na-miss niya na magkahiwalay sila. Okay lang ako, sir. Besides, baka matagalan pa ako dito dahil hindi ko pa natatapos ang trabaho ko. Hindi pa pwedeng ipagpabukas? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. I have to finish this. Sorry to disturb you then. Anito at tahimik na lumabas ng pintuan. Mailang sandali siya napadya sa kinauupuan nang sumara iyon. Parang gusto niyang habulin si Banjo at pigilan ito. Mabuti na lamang at palakas ang kontrol niya sa sarili. Pinilit niyang tapusin ang ginagawa. Inabot siya ng alas 8 bago pa iyon matapos. Nang makapagligpit na siya ng mga gamit, pinatay na niya ang ilaw sa opisina at lumabas na siya ng pinto. Kamuntik na mapasigaw sa pagkabigla si Rina na may makitang tao sa labas ng opisina niya. Banjo? I mean sir? Gulat na bulalas niya dito. Dayata't hinintay siya nito. Kung alam lang niya maghihintay ito, ay hindi na sana niya ito pinalabas ng opisina niya. Hindi siya makapagtrabaho mabuti sa presensya nito. Ngunit mas nanaisin pa niya iyon kaysa paghintayin ito sa labas. Presidente at may-ari ng kumpanya, pinaghihintay niya. Ayaw mong padistorbo sa trabaho mo kaya hinintay na lang kita matapos. Anito na bagamat halata sa mukha ang pagkainip, ay nagawa pa ding ngumiti. So, are you really through with your work? Tumango siya. Pauwi na ako. Good. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Let's go then? Saan? Tanong pa niya dito. Simula nang muli niya ito makita ay palagi na lamang siya nawawala sa sarili. To your house. Iyahatid kita, remember? Wala siya natatandang nagkasundo sila na hihintayin siya nito at iyahatid. Napakislot na lamang siya. Nahawakan siya nito sa siko at maingat na inakay patungo sa elevator. Tumanggi ka, Rina. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Huwag ka na magpahatid sa kanya. Baka lalo mo lang siyang hindi makalimutan. Alalahanin mong ikakasal na siya. Ikakasal na siya. Subalit natagpuan pa din niya ang sarili, nalula na minamanayang kotse nito. Sa panahon ngayon, mahirap na magpagabi kahit saan lalo na't babae ka. Maya-maya ay sabi nitong nakatuon ng mga mata sa daan. Madaming nangyayari ngayon na di inaasahan ng kahit na sino. We should be extra careful. Hindi kita magawang iwan kanina dahil nag-aalala ako para sa'yo. Pakiramdam niya ay ilang beses na may humaplos sa puso niya sa sinabi nitong iyon. Nag-aalala ito para sa kanya.
Sa tuwing nagkikita sila noon, hindi pwedeng hindi siya nito ihatid sa bahay maski naabutin pa ito ng gabi sa daan pa uwi sa mansyon nito. Ang mga katagang iyon na madalas nitong sabihin sa kanya noon, palatandaan ba iyon na mahal pa din siya nito hanggang sa mga sandaling iyon? Ayok, matamba ka ng trabaho kaya tinapos ko na kanina. Esplika niya. Kung pwede ko naman tapusin ngayon, bakit ko pa ipagpapabukas? Hindi ka pa din nagbabago. Masipag ka pa din kahit sa alinmang bagay. Nakatuon pa din ang mga mata nito sa daan na wawing iniiwasang mapatingin sa kanya. Ipinagpapasalamat pa din niya iyon dahil hindi nito makikita ang pamumulan ng kanyang muka. I wasn't surprised when I saw your name in the manager's list. Noon pa man, alam ko na malayang mararating na isang katulad mo. Hindi yun mangyayari kung hindi mo ako napagtapos ng high school sa San Isidro. Palumanay niyang sabi dito. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob at maging confident na kumuha ng scholarships sa kahit alinmang college universities dito sa Manila. I owe you a lot, sir. Ayoko nang binabanggit-maggit mo pa ang nangyaring iyon, Miss Mendoza. Ano itong biglang naging formal ang itsura? Matagal lang tapos yun. Balit na bagay lang yun para balik-balikan pa. Napalunok siya. Siguro ay iniiwasan lang nitong mangyari na malaman ng nobya nito na pinag-aral siya nito ng 2 taon. Kung kaya nakatuntong siya ng college at nakapagtapos, mas lalong hindi ito gugustuhin malaman ng nobya nito na ex-girlfriend siya nito. Isang malaking iskandalo iyon kung sakali. I'm sorry. Nang tumingin siya sa labas, ay saka lamang niya nalaman na pumarada ang sasakyan nito sa harap ng isang restaurant. Wala lang nagawa si Rina, kundi ang bumaba nang pinagbuksan na siya ng pinto ni Banjo. Napakislot siya nang hawakan siya nito sa sikot, maingat na isinama papasok ng restaurant. Inalalayan pa siya nito sa pagupo bago ito naupo sa kaharap na upuan. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang menu book. What's your order? Nakangiting tanong nito. Sinabi niya ang order niya na hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Pagkatapos ay tinawag na nito ang waiter at nag-order ng mga pagkain. This is one of my favorite restaurants. Sabi nito na kumakain na sila. Dito kami madalas kumain ni Kate. Parang kinuwat ang puso niya sa nadinig. Talagang mahal na mahal nito si Kate. Pakakasalan na nito ito at siya makakasama nito sa pinangarap nilang tirahan. Si Kate ang magiging ina ng 5 anak na gusto nito. Parang gusto niyang maiyak sa mga sandaling iyon. Are you okay? Tanong nito pagkaraan. Napansin yata nito ang kapormalan niya. Tumango siya. Hindi ko lang kasi expected na kakain tayo dito. Hindi ko makain si Chris nang wala ako. Baka magutom yon kakahintay sa akin. Well, sandali lang naman tayo dito. Formal nitong pagkasabi. Pagkatapos ay tinitigan siya nito ng makahulugan. Ano kayang nasa isip nito ng mga sandaling iyon? Maganda naman kaya siya sa paningin nito? Wrap-round top at striped skirt ang suot niya. She wore a light makeup. Dahil iyon ang nakasanayan niya at iyon alam niyang bagay sa kanya. Ang dating mahabang buhok niya ay hanggang balikat na lamang. Pinanatili niya ang itim na kulay na iyon. Pakiramdam niya ay pinamulahan siya ng mukha na masulyapan ni Banjo na nakatitig pa din sa kanya. May naaaninag siyang pananabik sa mga mata nito. Ang tagal din nating hindi nagkita. Pagkakuan ay bulalas nito. Napakalaki ng pinagbago mo but you're still beautiful. Parang hinaplos ang puso niya sa nadinig. Hindi na naman tuloy siya makatinang diretso dito. Mabuti niyang ituon na lamang sa kinakain ng atensyon niya nang maiserve ng waiter ang pagkain nila. Nagulat na lamang siya na may dumamping tablecloth sa sulok ng kanyang mga labi. Pasta sauce, nakangiting sabi ni Banjo. Nahihiyang kinuha niya ang sariling tablecloth at pinahira ng sulok ng kanyang mga labi. Mabibilang na ang mga salitang pinapakawalan niya hanggang sa matapos silang kumain. Lulal na siya sa kotse nito at hindi pa din siya makapaniwala sa mga nangyari. Hindi nagtagal, ay nakatigil na sa harapan ng apartment ng kotse nito. Niyaya niya ito sa loob at nagulat siya nang hindi naman ito tumanggi katulad ng dati. Tahimik pa din sila habang patungo sa apartment. Nakailang katok pa siya bago binuksan ni Chris ang pinto. Oh my Rina! Nanlaki na naman ang mga matang wika ni Chris na makita si Banjo. You have 2 visitors! Ano? Tanong niyang hindi kaagad nakuha ang ibig sabihin nito. Inginuso nito sa sala kung saan nakaupo ang isa pa niyang bisita. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter.